Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tunog ng cellphone na nagpagising sa diwa ni Kara. Bahagya niyang minulat ang isang mata at nakitang may kausap si Daniel. Maaga akong pupunta para sa meeting, Eunice. Matapos ang tawag, itinignan ni Daniel ang asawang nakahiga pa rin sa desk. Magbihis ka na't bumalik sa kwarto. Utos niya pa, pero hindi gumalaw si Kara. Hindi niya kaya dahil nangihina pa siya. Ang naganap kanina ay isang malaking bangungot. Napakarahas ni Daniel sa puntong gusto niyang maiyak pero hindi niya magawa. Muling pumikit si Karet sa pagkakataong yun ay may tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa'y sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya talaga kaya. Para siyang nabugbog sa sobrang panghihina ng katawan. Lahat ay masakit. Paulit-ulit, ganito na lang ba tayo, Daniel? Sa tuwing nagpapakita ka ng konting kabutihan sa akin, laging may balik. Akala ko'y nagbago ka na, pero babalik pa rin pala tayo sa umpisa. Walang katapusan, nakakapagod ka ng mahalin. Usal ni Kara na hindi na nito narinig matapos lumabas ng study room at iniwan siya doon, hubad at nilalamig. Kinabukasan, bandang magtatanghali, natagpuan ng katulong si Kara sa study room na nakahiga sa desk. Nakakumutan ng katawang punit ng nightgown. Sa paglapit ng katulong, inapatakip na ng bibig dahil sa nakikitang kiss mark sa katawan ng amo at ilang pasa. Ang mukha lalo ng mga mata ni Kara mapula at namamaga. Dahil sa kakaiyak, kaba at takot ang naramdaman ng katulong dahil hindi gumagalaw si Kara kahit namulat naman ang mga mata. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Tanong ng katulong sa hinawakan ng braso ni Kara. Nang maramdaman ng mainit ang balat nito ay tuloy na sinalat ng katulong ang noo at leg ni Kara. "Inaapoy kayo ng lagnat, ma'am." Kaagad na tumawag ng saklolong katulong sa iba pa nitong kasamahan. At pagkatapos ay tinawagan si Daniel ngunit hindi ito sumasagot. Dumating ang ibang katulong at pinagtulungang bihisan ng maayos si Kara kahit mababanag sa ekspresyon ng mga ito ang lungkot at tawa para sa amo. Inalalayan ng mga katulong si Kara pasakay sa kotse kahit halos mawala na ito ng malay. Habang nasasakyan ay muli nilang tinawagan si Daniel, ngunit ganun pa rin, hindi ito sumasagot. Walang inaksayang oras ang driver, kaagad pinaharurot ang kotse dahil sobrang init na talaga ni Kara. Wala pang kalahating oras ay narating na nilang Romualdez Hospital. Dito nila dinala si Kara para maitagong kalagayan nito ngayon. Hindi pwedeng makita o malaman ng ibang tao ang nangyari. Dadalhin si Kara sa special ward dahil sa protocol ng ospital na idediretso doon ng kahit na sinong parte ng pamilya Romualdez. Ngunit may iba nang umuukupan ng lugar. Nagtanong ang driver na si Lito na siyang humarap sa staff pero ayaw naman itong sabihin kung bakit hindi pwedeng ipasok sa ward si Kara. Nairita ang driver habang nakaalalay sa halos wala nang malay na si Kara. Asawa siya ni Sir Daniel, pero ayaw niyang papasukin sa special ward. Pagtaas pa ng boses niya. Sa pagkakaalam ni Lito, hindi lang isa kundi 4 ang ward sa loob ng special ward. Kaya nakapagtataka hindi pwedeng ipagamit kahit isa para kay Kara. Kahit nangihina ay pinilit ni Kara na tumayo ng maayos at naglakad papasok sa naturang ward. Hindi na siya napigilan pa ng staff dahil na rin sa mga kasamang katulong na kaagad humarang. Pagbukas ng pinto'y bumungad sa kanyang nakahigang si Brenda, kumakain ng prutas. Para sa tao na malapit na kunong mawala sa mundo ay masyadong kalmado at masayang ekspresyon nito. Ang buong akala ko'y si Daniel na. Ang sabi pa naman niya, dadalaw siyang muli sa akin ngayon. Saad ni Brenda. Sa halip na mag-react ay sinara na lamang ni Karang pinto saka tinawag ang driver. "Manong Lito, pwedeng sa iba na lang ako. Wag na dito sa special ward. Ayoko dito." Nang hina niyang saad na napahawak pa sa braso nito. Bilang suporta. Kahit nahirapan ay naglakad palayo si Kara. Masakit para sa kanyang ginawa ni Daniel pero ito't nadagdagan pa ng kaalaman na nasa special ward si Brenda. Ito ba yung sinasabi ni Daniel na walang relasyon? Ngayong nasa loob ang babae nito, masaya na animoy walang taning ang buhay. Paulit-ulit na lang na sakit ang binibigay sa kanya ni Daniel at paulit-ulit din siyang nagpapakatanga dahil sa lintik na pagmamahal. Humahangos na pumasok sa meeting room si Eunice saka binulungan si Daniel. May lagnat at ilang pasapo sa katawan si Ma'am Kara. Sinugod po ito sa special ward at natuklasang nandun si Brenda. Natahimik naman si Daniel at ilang sandali pa'y pinatigil ang meeting. Bago pa makariak ang mga taong nandun ay mabilis na siyang umalis habang nakasunod ang sekretary. "Diretso po ba tayo sa ospital, sir?"
Hindi sumagot si Daniel kaya nagdesisyon na lamang si Eunice na ipahanda kaagad ang sasakyan. Pagsakay ni Daniel sa kotse, mariin siyang napapikit. Sumagi sa isip ang huling tagpo sa study room kung saan iniwan lang niya si Kara sa ganong kalagayan. Mariin niyang naikuyom ang kanyang kamao. At nagbabadyang sakta ng sarili, bakit nga ba niya nagawang muli yun kay Kara? Muli na naman niyang nakalimutan kung gaano to kahalaga sa buhay niya nang dahil sa selos. Oo, inaamin niyang nagsiselos siya kay Peter kahit na wala naman siyang dapat pagselosan. Sa doktor na yon. Ilang sandali pang nagdaan at nakarating na sila sa Romualdez Hospital. Mabilis ang lakad ni Daniel patungo sa kwarto pero hindi siya pinapasok ni Nathan na nasa labas at nagbabantay. Makikitain ang galit sa mga mata habang nakatingin kay Daniel. Finally, naalala mo rin na may asawa ka. Kung hindi mo naman pala siya mahal, bakit kailangan mo pang saktan ng ganito si Kara? Ani Nathan na nagtitimpi na sa galit. Hanggat maaari nais ni Nathan na maging kalmado dahil labas naman siya sa relasyon ng dalawa. Pero hindi lang siya katrabaho ni Kara. Isa rin siyang kaibigan na nagmamalasakit. Inilabas ni Nathan sa bag ang kontratang pinirmahan nilang dalawa ni Daniel. Ito yung investment mo. Ibabalik ko na sa'yo dahil wala kaming balak ni Mr. Sandro na makipagsosyo sa taong tulad mo. Mas mahalaga para sa amin si Kara sa kahit na anong halagang i-offer mo. She's my wife. Huwag kang mangyalam. Muling nasubukan ng pasensya ni Nathan na gusto ng labanan si Daniel. Ngunit nagsalita ni si Karang narinig pa lang pag-uusap ng dalawa. Nathan, hayaan mo lang siyang makapasok at may sasabihin ako sa kanya. Tumabi si Nathan kaya tuluyang nakapasok si Daniel. Nakahiga sa kama si Kara. Halatang nangihina. May mga pasa sa braso at leeg. Tuluyang binalot ng kaba si Daniel. Hindi niya akalaing hahantong sa ganitong ginawa niya kagabi kay Kara. Gusto niya magtanong kung maayos na bang kalagayan nito ngunit halata namang hindi. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kung bakit nasa special ward si Brenda. Pagod na ako marinig ang mga dahilan mo. Suko na ako. Ayoko na. Anong ibig mo sabihin, Kara? Kahit masamang pakiramdam, ipinilit ni Kara ang sariling bumangon sa kama. Sa harap ni Daniel ay hinubad niyang suot na wedding ring sa kinuha ilan pang alahas na itinabi ng stop sa drawer. Muli niyang hinarap si Daniel sa kabinigay ang mga alahas. Lahat ng meron ako, kahit ang suot ko'y galing sa pera mo. Kaya paglabas ko dito sa ospital, isasauli ko sa'yo lahat. Makikipaghiwalay ka na naman sa akin? Ani Daniel sa kinangatang kamay para haplusin ang pisngi nito. Ngunit kaagad nang umiwas si Kara. This time ay makikipaghiwalay na ako sa'yo ng tuluyan. Kahit na anong gawin mong panunuy, hindi na ako magpapauto pa. Pero sisiguraduhin kong hindi mo mababawi ang lahat. Ang shares ng kumpanyang nasa pangalan ko, maging ang kaso ni Kuya. Hindi mo na ako matatakot pa na ika-cancel mo yon. Bago pa muling makapagsalita si Daniel ay bumukas ang pinto at nasa labas si Brenda na naka-wheelchair. Maluha-luha na nakatingin sa dalawa. I'm sorry, Kara. Hindi ko naman ginustong magstay sa special ward. Hindi ko alam na tanging kabilang lang sa pamilya Romualdez ang pwedeng manatili doon kaya huwag kang mag-alala at aalis na ako kagad. Kulang na lang ay pumalakpak si Kara sa galing umarte ni Brenda. Sa harap ni Daniel kay hindi katakatakang madali lang nitong napabilog ang asawa niyang halimaw. Ano pang hinihintay mo, Daniel? Sinusundo ka na ng girlfriend mo kaya umalis na kayo't huwag ka nang babalik pa kahit na kailan. Ani Kara. Kara, alam mong malapit ko nang iwan itong mundo. Kaya hanggat maaari ayoko ng gulo. Mahal na mahal ka ni Daniel at wala akong balak na guluhin pa kayo. Mangyak-ngyak na saad ni Brenda. Pero walang kumilos sa dalawa kaya sumigaw na si Kara. Alis! Umalis na kayo! Sa sigaw niyang yun ay halos mabuwal siya dahil nangihina pa rin ang katawan. Ngunit wala pa rin gumalaw kaya inis na kinuha ni Karang botelya sa side table at binato sa dalawa. Ngunit si Brendang tinamaan sa ulo. Sa lakas ay nagkasugat kaagad sa noo at bahagyang dumugo. May nasaktan man sa nagawa hindi nakaramdam ng guilt si Kara. Hindi siya makokonsensya dahil deserve nitong lahat. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo! Hiyaw muli ni Kara. Daniel! Si Brendang sapu-sapong noon ng saktan. Binaliwala naman to ni Daniel na kay Kara lang ang atensyon. Hindi mo kailangang magalit sa kanya, Kara. Kasalanan ko nangyari sa'yo. Sa sinabi niyo ni Daniel ay mas lalo ng galaiti sa galit si Kara. Kung concern ka naman pala sa kanya, bakit hindi kayo magsama at pabayaan ako? Nalipat ang tingin ni Daniel sa sahig. Nang gumulong ang botelyang hinagis ni Kara malapit sa kanya. Mabilis na pinulot at binasa ang label. Contraceptive pills sa talos wala ng laman. Ibinalik ni Daniel ang tingin sa asawa at nagsukatan sila ni Kara ng masamang tingin. Hindi ka gumamit ng kondom kagabi kaya kailangan ko uminom niyan.
para sigurado hindi magbubungang ginawa mong kahayupan sa akin. May problema ka ron? Umiling si Daniel. Wala. Pagkatapos ay napagpasaya nang umalis. Nilampasan niya sa Brendang humihikbi. Daniel! Tawag ni Brenda. Nagpatuloy lang sa paglalakad palayo si Daniel at nang may makasalubong na staff ay sinabihan nitong gamutin ng sugat sa noo ni Brenda. Huwag niyo nga hayaang lumala ang sugat. Ayoko mamatay dito sa ospital ang babaeng yan. Si Eunice na naghihintay sa may counter ay kagad sumunod nang makitang paalis si Daniel. Sir, babalik na po ba tayo sa kumpanya? Naghihintay pa rin pong ilang senior executive sa inyo para maipagpatuloy ang meeting. Tanong ni Eunice. Sa tingin mo, may panahon pa ako makipag-meeting ngayon? Sigaw ni Daniel. Natigilan si Eunice at hindi na nakapagsalita. Samantalang tuloy-tuloy naman si Daniel sa kotse at nagmaneho paalis. Umuwi siya sa bahay at nagtungo sa study room. Pagbukas ng pinto'y nandun pa rin ang naiwang bakas ng kalupitan niyang nagawa kay Kara. Tuluyang hindi napigilan ni Daniel ang emosyon at pinagsusuntok ang desk. Masyado siyang naging kampanting hindi man lang nagreklamo si Kara sa pinagagawa niya nung nagdaang gabi. Bakit hindi niya nakita at naramdamang nahihirapan na to? Nasa ganun siyang sitwasyon nang tumunog ang telepono. Pagkasagot ay boses ng hospital director ang maririnig. Pasensya na sa estorbo sir, pero may nangyaring aksidente dito sa playground ng ospital. Saka si Miss Brenda po'y nasa critical muli na kondisyon. Unahin niyo na muna ang aksidente sa playground. Ilang ang sinabi ni Daniel sa katinapos ang tawag. Tuluyang nawala ng pakay kay Brenda. Habang nasa study room pa rin ay muli niyang pinatugtog ang CD tape na mula kay Brenda. 10 minuto na atang lumipas nang matapos ang musika, ngunit nagpi-play pa rin ang naturang tape hanggang sa biglang may nagsalita. Boses ni Kara. Biglang napalingon si Daniel sa CD player. Hindi akalaing maririnig ang boses ng asawa sa tape. Daniel, sana nagustuhan mo itong tinugtog ko para sa'yo. Alam kong hindi mo ko maririnig ngayon pero sana dumating ang araw na magising ka na. Nandito lang ako na maghihintay lagi sa'yo. Nagbukas sarang bibig ni Daniel, hindi makapaniwala sa natuklasan. Kung ganun, hindi si Brenda kundi si Kara pala talagang tumugtog sa tape record. Nagsinungaling si Brenda. Tumayo sa pagkakaupo si Daniel para muling marinig ang mensahe ni Kara. Ngunit may kung anong natapakan siya, pinulot niya ang cufflinks na suot kagabi. Hindi niya namalayang natanggal pala to pero bakit may bahid ng dugo? Biglang napakurap si Kara na mapagtantong dugo yun ni Kara. Natatanda niyang makailang beses na hinawakan ang asawang kanyang braso para pigilan siya sa ginagawa. Maaaring natanggal nitong cufflinks habang ginagawa niya hindi makataong gawain kay Kara. Muli siyang napaupo sa kanaglabas ng sigarilyo. Nilunod niyang sarili sa usok habang nakatingin sa litrato ng asawa na masayang nakangiti sa screen ng kanyang cellphone. Kinaumagahan ay muling nakatanggap ng tawag si Daniel mula sa ospital. Ang sabi ng doktor ni Brenda ay, kahit naging kritikal ang kondisyon ng pasyente, naging maayos ng kondisyon nito ngayon. Ngunit walang pakialam si Daniel tungkol kay Brenda, sa halip ay ang kondisyon ni Karang inalala niya. Ang asawa ko, kamusta ang lagay niya? May sakit pa rin ba siya? Nang hindi sumagot ang doktor ay kabadong nagtanong si Daniel. May nangyari ba? Sumagot ka. Ano nangyari kay Kara? Kaagad na nagtungo si Daniel sa ospital para makita si Kara na kagigising lang ng mga sandaling yon. Habang nasa tabi ng kama si Lorin, nagbabantay. Nang mabalitaan niya nangyari sa kaibigan ni kagad siyang napasugod sa ospital. Pagkakita sa kalagayan ni Kara kagad siyang naiyak. Kung alam lang ni Lorin na itong mangyayari sa kaibigan, hindi na sana niya ito pinauwi pa ng araw na yon. Ang laki ng pagsisisi niya nang biglang bumukas ang pinto, tumahangos na pumasok si Daniel. Kaagad to nilapitan ni Lorin at kinawelyuhan. Wala kang idea kung anong hirap ang dinanas ni Kara kagabi. Nagdeliryo siya at pakailang ulit na tinatawag ang pangalan mo. Kahit ikaw naman ang naging dahilan kung bakit ganitong sinapit niya ngayon. Anong klase kang tao? Niyugyug niya ng ubod lakas si Daniel kaya nalaglag ang suot na hearing aid. Pero walang pakialam si Lorin at umiyak lang ng umiyak kahit walang naririnig. Dahil sa ingay nagising si Kara at kaagad na naluha nang makita si Lorin na umiiyak habang inaaway si Daniel. Kahit nanghihinay lumapit si Kara sa dalawa para mapigilan ng kaibigan. Tama na, ayos lang ako Lorin. Aniya kahit na malabo siya nitong marinig. Patuloy na pinagmumura ni Lorin si Daniel hanggang sa pulutin ni Karang hearing aid at nilagay sa tenga ng kaibigan. Ilang sandali pa ay tuluyang kumalma si Lorin pero naroon pa rin ang masamang tingin kay Daniel. Binaling naman ni Karang atensyon kay Daniel sa kanang salita. Don't worry. At aasikasuhin ko na kagad ng discharge papers para hindi na ako
makagulo pa sa inyong dalawa ni Brenda. Kara, yung paglipat sa kanya lahat ng doktor ay nakastandby sa kanya sa puntong ang mga katulong na lang umasikaso sa akin kagabi. Kaya ngayon mo sabihin sa akin, Daniel, kung sinong mas matimbang, mas mahalaga. Siyempre siya, hindi ba? Kaya wala na akong pakialam kahit na anong gawin yung dalawa. Mas mabuti pang umalis na lang ako sa ibang ospital magpa-confine. Hinawakan ni Daniel ang kamay nito. Makinig ka na muna sa akin, Kara. Pero binawi lang ni Kara ang kamay sa kaniligpit ng mga gamit para sa pag-alis. Muling lumapit si Daniel at pinakita ang binilintong cufflinks. Para sa akin ito, hindi ba? Gusto mong i-celebrate ng advance ang birthday ko, hindi ba? Tinignan ni Kara ang cufflinks. Ano naman ngayon? Wala na yung halaga sa akin. Gamitin mo man o itapon ay wala na akong pakialam. Pagkatapos ay nilagpasan niya si Daniel para pumasok sa banyo. Dahil gusto na niyang umalis sa lugar na lang madaling panahon. Mabilis na nagpalit ng damit si Kara kahit nanginig pang mga kamay niya. Dahil sa panghihina, paglabas ay muling hinarap si Daniel. Life is too short kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Hintayin ko na lang ang desisyon mo sa divorce natin. Pagkatapos ay tuluyan itong nilagpasan. Nais pa sanang habulin ni Daniel ngunit mabilis ang nakaalis si Kara na sinundan kaagad ni Lorene. Pagkasara ng pinto ay naikuyom niya na lamang ang kamay. Hindi alintanang sakit na dulot ng cufflinks na kanyang hawak. Determinado si Kara na makipaghiwalay kay Daniel. Ngayong pwede na siyang makaalis sa ospital ay babalik siya sa tinutuluyang apartment. Ngunit sa paglabas ng ospital hindi niya inasang makikita si Brenda. May luha na sa mga matang lumapit sa kanya. Kara, nagmamalasakit lang sa akin si Daniel. Pwede bang tumigil ka na? Singit ni Lorene sa kapinarang paparating na taxi. Ngunit may biglang dumaan na aso dahilan para matarantang driver at madiretsyong sasakyan sa gawin ni Kara at Brenda. Walang kamalay-malay ang dalawang babae hanggang sa napasigaw na si Lorene. Kara! Napalingon si Kara at napansin ng taxi. Pwede niya itong iwasan pero si Brenda. Sa mga sandaling yun ay nakalabas na rin ng ospital si Daniel para sundan ng asawa at nakita niya ang paparating na panganib. Mabilis na tumakbo si Daniel sa katinulak si Brenda palayo sa paparating na taxi. Ito ang pinili niyang sagipin dahil hindi nito kayang kumilos ng mabilis sa kondisyon habang si Kara madali lang na nakaiwas. Ngunit sa kalsada tumakbo si Kara para maiwasan ng taxi kung saan ay maraming dumaraan na sasakyan. Paglingon ni Daniel sa asawa ay nasaksihan niyang nabunggo ng bus si Kara at tumilapon ang katawan nito. Tuluyang napako sa kinatatayuan si Daniel habang maririnig ang malakas na sigaw ni Lorene para sa kaibigan. Kara! Hiyaw ni Lorene sa kanilapitan ng kaibigang puno ng galos ang katawan at nagdurugo ang ulo. Umaagos ang dugo ni Kara sa kalsada. Samantalang natauhan naman si Daniel at mabilis na nilapitan ng asawang nakahandusay. Gusto niya itong yakapin pero natatakot siya na baka mas lalo masaktan si Kara. Ang tanging na lamang niyang nagawa ng mga sandaling iyon ay haplusin ang pisngi nitong may bahid ng dugo. Sa nanlalabong paningin ay naibaling pa ni Kara ang mga mata kay Daniel. Nakikita niyang lumuluha ito pero hindi niya marinig ang sinasabi nito at ganon din si Lorene na umiiyak sa kanyang tabi. Gusto niyang magsalita pero hindi niya maibuka ang bibig at nahirapan na rin siyang huminga. Masakit ang buo niyang katawan hanggang sa unti-unting tuluyan siyang nilamon ng dilim. Sa pagmulat ng mga mata ni Kara ay kaagad pinaliwanag sa kanyang sitwasyon. Labis na napuruhan ng braso at kamay niya sa nangyaring aksidente at sinabihan ng doktor na posibleng hindi na siya makakatugtog pa ng kahit na anong instrument. Nakatulala sa kisamit hindi matanggap ni Kara ang sinapit. Paano na ang concert? Ang pangarap niya magtanghal sa harap ng maraming tao at ipakita ang kanyang galing. Tuloy na lang yung naglaho. Kara, si Daniel na may ingat ang hinawakan sa kamay. Ibinaling ni Kara ang mukha sa ibang direksyon sa kabinawi ang kamay. Hindi niya nais makita o makausap man lang ito. Maya-maya pa'y tuluyan nag-sink in sa utak ni Kara ang lahat. Ang pangarap niya, ang pagligtas ni Daniel kay Brenda, ang buhay niya sa susunod na mga araw at taon. Ano nang mangyayari sa kanya? Kusang tumulong luha sa mga mata ni Kara. Daniel, pwede bang umalis ka? Ayaw kitang makita, kaya sige na please. Ayoko manumbat kaya iwan mo na muna ako. Pero Kara, hindi kita pwedeng iwan. Huwag mo kong patawanin, Daniel. Hindi mo ko kayang iwan. Nagawa mo na nga. Una mo sinagip si Brenda kaysa sa akin. Nakita mo na nga kung ano nangyari sa akin ngayon. Sirang-sira ng buhay ko. Iniisip ko na madali mo lang maiwasan ang paparating na taxi. Huwag ka na magpaliwanag at umalis ka na lang.
Hindi na nagtangka si Daniel at lumabas ng kwarto kung saan nag-aabang si Brenda. Daniel, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ngayon ko napatunayang mahalaga pala talaga ako sa'yo. Tiningnan ito ni Daniel ng masama. Huwag kang mag-ilusyon, naaawa lang ako sa'yo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Brenda sa narinig. Masakit ang binitawang salita ni Daniel. Awa lang pala talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Sa kondisyon ni Kara ay kailangan niya na may mag-aalaga sa kanya. Naigagalaw man ang buong katawan kahit puno ng galos ay mahina pang kanyang buong braso at kamay. Kaya naroon si Daniel, handang alagaan at bantayan ng asawa, ngunit ayaw ni Kara. Ang makita nga lang ito'y masakit na para sa kanya. May binili akong soup para sa'yo, kumain ka. Tinabig ni Karang kamay nito nang akma siyang papakainin. Natapon sa sahigang soup at hindi man lang siya naapektuhan. Baliwala niya yung tinalikuran. Napabuga ng hangin si Daniel sa kanila pag sa side table ang walang lamang mangkok. Ano bang gusto mo, Kara? Aniya, tuluyang sumuko sa pagmamatigas nito. Hindi sumagot si Kara na tila walang narinig. Hanggang sa may dumating na staff. Nakitang natapon na pagkain kaya nilinis na muna nitong sahig at pagkatapos ay agad ring nagpaalam. Nang sila na lang ulitang nandun sa kwarto ay nasalita si Kara. Ayoko na dito, gusto kong mailipat sa ibang ospital. Pati ang divorce natin, asikasuhin mo na. Tumayo si Daniel at tumapit sa bintana para pagmasdan ng tanawin sa labas. Ilang minuto siyang nakatayo doon hanggang sa napagpasiyahang lumabas ng kwarto. Makalipas ang isang oras ay dumating si Melba para alagaan ng anak na simula pagdating iyak na ng iyak. Maingat na nililinisan ng katawan ni Kara. Halos pikit mata niyang ginagawa yon hanggang sa tuloy na ngang napahikpi. Bakit pa? Bakit ikaw pa anak? Wika ni Melba. Hindi nakatulog sa pag-aalala si Alfredo. Gusto kong puntahan pero pinigilan ko siya at baka makasama sa kanya kapag nakita ang ganitong kalagayan mo. Hinawakan niyang kamay ni Kara na nababalutan ng benda. Parang tinutusok ng daan-daang karayom ang puso niya. Ang kamay ang isa sa pinaka-importanting parte ng katawan ni Kara. Paano na ito makakatugtog sa kondisyon nito ngayon? Anong klaseng paliwanag ang sasabihin niya kay Alfredo? At ano na lamang ang mukhang maiharap niya kay Margaret sa oras na makaharap niya ito sa kabilang buhay? Nangako siyang iingatan at aalagaan ang dalawa nitong anak pero wala rin siyang nagawa. Huwag kang umiyak, ma. Ani Kara sa kamarahang bumangon para mayakap si Melba. Ngunit hindi rin napigilan na mag-inang emosyon at tuluyang nagsiiyakan. Samantalang sa labas ng kwarto ay naroon si Daniel, nakasilip sa window portion ng pinto, malungkot at sinisising sarili sa sinapit ni Kara. Dahil sa malungkot na sinapit ng anak ay kinausap ni Melbang manugang. Inangyayahan naman siya ni Daniel sa bakanting kwarto para doon makapag-usap. Kahit dismayado at galit ay nanatiling kalmado si Melba. Dahil kung pairalin ng bugso ng damdamin ay walang magandang may dudulot ng pakikipag-usap kay Daniel. May dumating na staff para bigyan sila ng maiinom. Ang mabahong amoy ng gamot ay napalitan ng mabangong aroma ng kape. Hinalo-halo ni Melbang kutsarita sa tasa ng kape at pagkatapos ay nagangat ng tingin kay Daniel. Alam mo bang kahit sa kabila ng relasyon niyo ni Kara ay lagi kong pinapanalangin na magiging maganda ang inyong samahan? Dahil naniniwala kong ikaw lang ang makakapagbigay kay Kara ng tunay na kaligayahan. Pahayag ni Melba. Pagkatapos ay kinuha sa loob ng bagang susi ng bahay. Bago ako magpunta dito ay napag-usapan na namin Alfredo na umalis na lamang sa bahay dahil sapat na sa amin ang ilang araw na pananatili doon. Masaya kaming nakabalik sa dating bahay pero hindi na namin kayang manatili pa. Huwag mo sanang masamain ang desisyon naming ito. Dahil si Kara lang ang inaalala namin. Ang kaso ni Topher, nasa sayo na yun kung gusto mo pang ipagpatuloy o hindi na. Maraming salamat sa nagawa mong tulong pero hanggang dito na lang ang koneksyon natin. Sa oras na gumaling siya ay ayaw na naming lumapit ka kay Kara. Tama nang malungkot na sinapit niya ngayon. Huwag mo na sanang dagdagan pang paghihirap niya. Matapos ay tumayo na si Melba at tuluyang umalis. Naiwan si Daniel na hindi matanggap ang lahat. Tila tumigil ang oras ng mga sandaling iyon. Hindi siya gumalaw hanggang sa maggabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Eunice upang ibalitang umalis na sa bahay ng panganiban ang magulang ni Kara. Tumango lang si Daniel at hindi na nagsalita. Pagkaalis ni Eunice ay sumunod naman siya para tingnan si Kara. Ngunit natigilan siyang makita kung sinong nasa loob. Si Nathan, nakakbay habang katabi si Kara sa kama. Isa lang ang nasa isip ni Daniel ng mga sandaling yon. Gusto niyang pumasok at paghiwalay ng dalawa. Pero ayaw na niyang bigyan pa ng dahilan si Kara na kamuhian siya ng husto.
Si Nathan na inaalong lumuluhang kaibigan ay napansin si Daniel sa labas ng kwarto. Kaya nilingon niya si Kara at dinala sa banyo. Dito ka lang na muna sandali ha. Kahit anong mangyari, wag mong bubuksan ng pinto. Aniya sa kanilagay ang Bluetooth earphone sa tenga nito. Kahit naguguluhan ay tumango na lamang si Kara at nakinig ng music. Nakangiti pa si Nathan ng isarang pinto pero paglingon ay halos mamulang mga mata niya sa galit. Mabigat ang hakbang na binuksan ng pinto sabay kwelyo kay Daniel. Hinila niya to papasok saka nagpakawala ng suntok bago pa ito makapagsalita. Sa lakas, kaagad na tumba sa sahig si Daniel, muling sumugod si Nathan. Walang balak tumigil hanggat hindi ito nalulumpo pero mabilis na nakabawi si Daniel at nasipa niya sa may tiyan. Ang mga sumunod na pangyayari hindi kaaya-aya. Nagpapalitan ng suntok ang dalawa at walang pakialam kung may masirang gamit. Si Kara na nakikinig ng music ay naulinagan ng kaguluhan sa labas pero gaya ng sinabi ni Nathan hindi niya binuksan ang pinto. Kaya walang ka-idea na halos magpatay ng dalawang lalaki sa labas. Putok ang labi at namamaga ng mukha ni Nathan habang si Daniel ay may galos sa pangat sugat sa bandang kilay. Parehong hinihingal at kahit na gusto pang makipagsuntukan ay kusa rin silang tumigil dahil sa pagod. Ang kapal ng mukha mong magpunta dito. Pagkatapos ng ginawa mo kay Kara, ani Nathan. At ano naman ang kinalaman mo sa relasyon namin? Huwag mo sabihin para ka rin si Peter, nagkukunwaring kaibigan kahit na may pagtingin naman sa asawa ko. Ano naman sa'yo kung may gusto rin ako kay Kara? Maghihiwalay na rin naman kayo, kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Kumuyom ang kamay ni Daniel at sinugod ito kaya muling nagpambuno ang dalawa. Ilang minuto ang dumaan ay sinugod sa emergency room si Nathan, habang si Daniel ay nilipat sa isang kwarto para magamot ang natamong sugat at basa. Masakit ang katawan niya, pero mas masakit makita si Kara sa piling ng iba. He felt anxious. Hindi niya nakontrol ang emosyon at tuloy nagdilim ang paningin dahil sa posibilidad na may nararamdaman si Nathan kay Kara. Matapos malapatan ng gamot si Daniel ay nagtungo siya sa kwarto ng asawa. Pinakatitigan niya ang matagal, si Kara sa dilim saka napagdesisyonan na tabihan ito sa kama. Maingat niya itong niyakap at nakumpirmang gising pa ito. I miss you, Kara, bulong ni Daniel.